SEC, muling naglabas ng list, bagong list ng mga OLA na unrecorded o wala sa list ng recorded online lending platform. Ibig sabihin, illegally operation. At listahan ng mga fake Facebook pages ng mga online lending platform na ginagaya yung mga lehitimong pagpapautang o nagpapautang ng mga lending companies. Okay? Dito sa video ito, talakayin natin yan. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po ang paglalambing ko na mag-like lang po kayo at mag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang ihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po nagbibigay lamang po ng mga gabay, payo at patnubay sa kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na nagkakaroon kayo ng ganitong senaryo at kung paano lalabanan ang mga unfair debt collection practices na ginagawa ng mga online loan apps sa inyo at kung saan pwede kayo lumapit at magbigay ng reklamo sa mga ahensya ng gobyerno. Ulitin ko ha, itong mga to ay pawang pagbibigay lamang po ng payo at gabay para makaiwas sa mga unfair debt collection practices at hindi rin po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. Okay? Ito po, simulan na po natin yung paalala sa publiko ng SEC. Itong mga una kong babanggitin ay yung mga hindi autorisado online lending platforms o mga online lending apps na madadownload nyo dito sa Play Store at sa App Store at sa mga websites. Okay ha? Ito po yung mga pangalan ng mga OLA na yan. Malinaw? Ito po yung MintGuard at Smarter Credit. Yung Unsaved Daily Expense Tracker, Kashaya Fast Cash Loan App, Loanmate, Trusted Cash Loan at yung Cash Aid. Ito mga to si MintGuard at itong si Unsaved. Ito si si MetaCash. Itong si Loanmate, sa pagkakaalala ko, ito si GZLend. Papalit-palit lang ng mga pangalan yung mga yan. So si Cash Aid, hindi ko pa siya nasilip, pero bago lang siya sa Play Store, kaya naisama na rin. Susubukan din natin silipin yan, okay? Ito po yung sa mga ano yan sa Google Play Store madadownload. Then next po tayo, ito naman sa, excuse me, App Store o yung Apple Store o yung sa iOS. Salmon Credit Cash Loan App. Hindi ito yung Salmon na nasa list ng recorded, iba to. Kasi yung Salmon na madadownload natin is Salmon lang po talaga yung pangalan niya. Tapos yung lending company is Salmon Group. Yun po. Hindi itong pangalan na Salmon Credit Cash Loan App. Hindi po yan. Fake po yung Salmon Credit Cash Loan App. Pag may kasunod po yung Salmon, fake po yun. Pero pag pangalan lang na Salmon, legit po yung ano yan, yung OLA na yan. Nasa list of recorded online lending platform po yan. Ito naman po sa mga website. Excuse me. Ito po yung mga website nga, yung fake Salmon app. Ayan po yung mga link, yung itong Paradip Lending and Trading.com. Yan Tapos yung mga fake na Rafa Raquel Loans and Credit. Yung link ng fake Carmen Credit 88 Corporation. Yan po. Yung mga website na pwede kayo pumunta dyan at yung may mga peke po yan at mga illegal at hindi autorisado na magpautang online. Then, dito tayo sa excuse me, medyo sumasakit yung dibdib ko dahil may ubo na naman ako yata. Etong fake Facebook page at profile. Mga peke ito isa-isahin ko po muna sa inyo yung mga fake Facebook pages na yan at kung ano ba yung modus ng mga yan para maging maingat po kayo. Okay? Paradip Lending and Trading. Fake Salmon App. Fido PH Lending Corporation. Fake. Ibang Fido PH po ito Parang wala siguro silang Facebook pages kaya fake ang nakalagay. Then, the Moneycat Financing Incorporation. Fake. Iba yung Moneycat sa Google Play Store. Paragon Credit Alliance 604 Corporation. Fake. Credifillar. Asialink Microfinance Service PH. Itong Asialink may explain sa inyo, legit naman yan kasi may mga branches yan dito sa lugar ko saan ako malapit. Finance Business Loans Credit Services PHP. Metropolitan Bank Corporation. Aimee Pineda. Facebook page. Parang nakita ko na to. Tama, nagpapautang ito. Faking Facebook page yung mga nagpapautang yan Patricia Catherine Premium Loan Assistance. Fake yan. Financial Service Incorporation. Ion Credit Service
Philippines Corporation. Kasi itong si Ion, sarado na yan, matagal na yan. Meron din ako dyan dati, pero nabayaran ko yung utang ko dyan before sila nag-close. ML Juwelier Lending Finance Solution. GoTime Bank Commerce Cash of Philippines. M Juwelier Fast Loan Service. GoTime Bank Service Loan PHP. GoTime Cash Relief Finance. Right Finance, ML Juwelier Lending Professionals. Peak Tradition Financial Services Philippines. Pacific Net Finance Solutions and Lending, Arc Capital, SME Finance. Okay, yun. Yung po yung mga binanggit ko nitong huli, yung mga fake na Facebook pages na nagpapautang online. Okay? Yung mga yan, mga kadyani, yung mga Facebook pages na yan, mga fakes, mga manghihingi yan ng paunang bayad, sample na example ko, yung sinubukan ko dyan na pautang, nanghihingi yan ng mga 250 to 300 hanggang 500, sasabihin, membership fee. Siyempre, ikaw naman ngayon, na nangangailangan ng pera, dahil gusto mo ma-approve sa loan na hihiram mo, example, 50,000 to 80,000 to 100,000. Example lang po yun. Magbibigay ka ngayon 300, 250, di ba? Hindi naka-forward na, naka-processing fee na po yan. Then, magbibigay na naman sila ng panibagong code o OTP. Sabihin, ay ma'am, kailangan pong bayaran po ito panibago, kailangan po magbigay kayo ng 5,000. As long as may panghihingi in the first place para sa mga processing fee, yun talagang as in ikaw yung magbibigay hindi ibabawas sa utang mo. Huwag na po kagad kayo maniniwala. Kasi ang pagpapautang po is ibabawas naman po yan, kung lihitin mo naman, ibabawas naman yan doon sa utang na hihiramin natin. Mas okay pa nga siguro yung mga ola na mangungutang ka ng 1,000. Babawasan ka ng 500 para doon sa processing fee. Mas legit pa yun. At least may makukuha talagang pera. Itong mga to, ikaw yung kukuhanan ng pera. Malinaw? Kasi sa 250 pala, medyo issue na sa akin eh. Di ba? Kasi meron akong nakausap na ganyan. Sabi ko, sir, pwede bang ibawas mo doon sa uutangin ko? Kasi 10,000 naman yan ang hihiramin ko sa'yo. Ba't di na doon ikaltas? Ay, sir, di po pwede kasi bawal po sa amin. Kailangan po kayo yung magbibigay ng processing fee at kayo mismo yung magsasubmit. So, may inuutang ako Dapat sila yung magpo-provide. Ngayon, sabi kasi bawal daw sa kanilang system yun. So, sino ba yung nangangailangan ng pera? Di ba? Ikaw o yung lending company o yung lending platform na yun. Di ba? Ikaw ngayon yung kailangan ng pera. Kaya ikaw yung kailangan bigyan. Hindi yung ikaw yung magbibigay. Doon pa lang, tandaan nyo, it's a red flag na po. And then, even yung mga nauna, although nagpapautang naman talaga, binabawas yung mga utang natin, they are not authorized to operate on the online lending platform o sa mga online lending apps, sa mga websites, okay? Dahil hindi po sila registered sa SEC. Malinaw? So, sana nakatulong ang video nito. Muli, maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa uulitin.